GR number 24598-83 January 11, 2023. Ang petitioner ay isang domestic na korporasyon at ang franchisee at operator ng pizza chain na restaurant. Sa kabilang banda, ang CB ay isang agency na nagbibigay ng trabahador para sa mga serbisyong gaya ng janitorial, kusina, messengerial at pagpapanatili ng elevator sa iba't ibang mga kliyente. Noong ika-21 ng Enero taong 2015, nagsampa ng reklamong constructive illegal dismissal ang mga empleyado at humihingi sila ng reinstatement at money claims laban sa resto at agency. Sa kanilang magkasanib na sinumpaang salaysay, sinabi ng mga empleyado ang mga sumusunod: isa, kinuha ng resto si Ora noong Abril taong 2005, habang nakipag-ugnayan ito kay Garci bilang delivery rider noong Enero taong 2010. Dalawa, sila ay itinuring na mga regular na empleyado ng resto dahil ang kanilang mga trabaho ay kinakailangan at kanais-nais sa negosyo nito. Tatlo, ang resto ang nagsagawa ng kontrol at pangangasiwa sa paraan ng kanilang trabaho, at nagmamay-ari ng mga tool na ginamit nila sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Apat, sa pagtatapos ng kani-kanilang kontrata, pinayuhan sila ng resto na mag-apply sa agency. 5. Kalaunan, kinuha sila ng agency para gawin ang parehong mga trabaho at ida-employ sila sa mga sangay ng resto. At 6. Dahil sa nakaraang reklamo para sa regularisasyon na kanilang inihain laban sa resto noong Pebrero taong 2013, ang naunang kaso ng regularization, ang resto ay tinanggal sila sa trabaho. Ayon kay Ora, hindi na siya pinayagan ng resto na mag-report sa trabaho noong December 22, 2014 matapos siyang mag-leave noong December 21, 2014 para dumalo sa kasal ng kanyang pinsan. Sa kabilang banda, sinabi ni Garci na noong ika-20 ng Desyembre taong 2014, nag-render siya ng trabaho mula 1 PM hanggang 1 AM. Dahil dito, nabigo siyang magtrabaho para sa kanyang regular na shift noong ika-21 ng Desyembre taong 2014. Sinabi ni Garci na hindi na siya pinayagan ng resto na magtrabaho noong ika-22 ng Desyembre taong 2014. Bilang depensa, idineklara ng agency ang mga sumusunod sa position paper nito. Isa, ito ay isang lehitimong kontratista ng trabaho at sila ay mga empleyado nito. 2. Ang mga empleyado ay nagkaroon ng hindi autorisadong pagliban mula ika-21 ng Desyembre hanggang ika-27 ng Desyembre taong 2014. 3. Ginamit nito ang management prerogative nito nang tinanggal nito ang mga respondent sa trabaho dahil sa kanilang hindi autorisadong pagliban. 4. Naghatid ito ng notice to explain kay Ora sa pamamagitan ng rehistradong koryo, ngunit hindi ito nagbigay ng paliwanag. 5. Dahil sa hindi pagsagot ni Ora, pinatawan siya ng pag-abandona sa trabaho at tinanggal siya ng kumpanya. At 6. Ang reklamo ni Garci ay napaaga dahil inihain niya ito habang may pending administrative investigation ang kanyang kaso. Sa bahagi nito, sinabi ng resto sa position paper nito na ang mga trabahador ay mga empleyado ng agency, at ang huli ay isang lehitimong contractor ng trabaho. Naninindigan ng agency na ang mga hindi autorisadong pagliban ng mga empleyado mula ika-21 ng Desyembre hanggang ika-27 ng Desyembre taong 2014 ay katumbas ng pag-abandona sa trabaho na isang makatarungang dahilan upang tanggalin sila sa kanilang trabaho. Hindi sumasang-ayon ang korte. Ang pag-abandona, bilang dahilan ng pagtanggal sa trabaho, ay kahalintulad sa gross and habitual neglect of duty. Ito ay isang, sinadya at hindi makatwirang pagtanggi ng isang empleyado na ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Kaya, para masabing may pag-abandona, tungkulin ng agency na patunayan ang dalawang elementong ito. Isa, ang kabigwang mag-report sa trabaho o ang pagliban ay walang balido o makatwirang dahilan, at, 2, malinaw na intensyon ng mga empleyado na putulin ang relasyon ng employer-employee sa agency. Ang pangalawang elemento ay dapat na maipakita sa pamamagitan ng mga hayagang kilos na nagpapakita na ang mga empleyado ay wala ng intensyon na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Kapansin-pansin, sa isang kaso ng ilegal na pagtanggal, ang onus probandi ay nakasalalay sa employer upang patunayan na ang pagtanggal sa empleyado ay para sa isang wastong at may basehan na dahilan. Sa makatuwid, ang burden of proof na nagkaroon ng abandonment ay nakasalalay sa employer. Sa kasong ito, nabigo ang agency na patunayan na malinaw,
voluntaryo, at sadyang iniwan ng mga empleyado ang kanilang trabaho nang walang intensyon na bumalik. Maliban sa di umano'y pagliban ng mga manggagawa sa trabaho ng ilang araw, nabigo ang agency na patunayan na nagpapakita sinadya at aktwal na layunin na talikuran ng empleyado ang kanilang trabaho. Panipi. Bukod dito, kapag ang isang empleyado ay gumawa ng mga hakbang upang magprotesta sa kanyang pagkakatanggal, hindi masasabing inabandonan niya ang kanyang trabaho dahil ang reklamo para sa illegal dismissal ay salungat na aayon sa layunin ng abandonment. Sa kaso, ang paghahain ng mga empleyado ng reklamo para sa illegal dismissal noong ika-21 ng Enero taong 2015, matapos silang pigilan na bumalik sa trabaho noong ika-22 ng Disyembre taong 2014, ay hindi naaayon sa alegasyon ng agency na talagang inabandona ng manggagawa ang kanilang trabaho. Gayun din, nabigo ang agency na patunayan na hindi sila pinigilan na bumalik sa trabaho noong ika-22 ng Disyembre taong 2014. Kahit na ipagpalagay na ang mga empleyado ay voluntaryong inabandona ang kanilang trabaho. Nabigo ang agency na sumunod sa two-notice rule sa ilalim ng batas, na nagresulta sa paglabag sa karapatan ng mga manggagawa sa procedural due process. Upang bigyang diin, ang mga trabahador ay parehong pinigilan na bumalik sa trabaho noong ika-22 ng Disyembre taong 2014. Ang karapatan ng mga manggagawa sa procedural due process ay nilabag. Ipinadala ng agency sa pamamagitan ng rehistradong koryo ang notice to explain kay ORA noong ika-30 ng Enero taong 2015 lamang, habang ang notice of charge, notice to explain laban kay Garcia ay naipadala noong ika-13 ng Marso taong 2015. Kapansin-pansin, ipinadala ng agency ang mga abisong ito pagkatapos maalis sa trabaho ang mga empleyado at matapos na mayhain sa DOL ang reklamo para sa iligal na pagtanggal noong ika-21 ng Enero taong 2015. Dahil sa iligal na pagkakatanggal sa trabaho, ang mga manggagawa ay may karapatan na maibalik sa trabaho o dating posisyon nang hindi nawawala ang mga karapatan sa seniority at iba pang mga pribilehiyo, gayon din ang buong back wages, kasama ang mga allowance at iba pang mga benepisyo, o ang katumbas na sahod mula sa araw na sila ay natanggal hanggang sa araw ng kanilang aktwal na muling pagbabalik sa trabaho.